Eto, naku, malamang sa alamang ho, meron na naman pong mag-iiyakan, 'no? Baka po yung mga pinabili ng suka, mag-iyakan na naman ho, mga bossing. Bakit? Sabi ni Babsan, "Pabati po Sir Mark, birthday ko." Babsan, happy birthday sa iyo. O yan, 'no, naisingit pa natin. Bakit 'to, mga kababayan? May banat na naman ang Pangulong Bongbong Marcos. Oh, yung pong simpleng pagsabi na pinabili ng suka, nagngalngala na po, nag-iyakan na, mga kababayan. Eto pa kayang sabihin ng ating Pangulo na keyboard warriors lang yung kanilang mga supporter? Ayan, i-discuss ho natin 'yan, mga kababayan. O, 'di ba? Ibang-iba na ho yung nakikita natin Pangulo, mga boss, 'no? Dati nabubwisit tayo, naiinis tayo kapagka yung ating Pangulo ay binabanatan nila tapos hindi sumasagot, hindi rumere-rest back sa kanila. Ngayon, no, mga bossing, parang si Attorney Claire Castro, Claire Castro na din, no? Palaban na din ang ating Pangulo, mga kababayan. At ito, sigurado ako, madami yung nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos ang natutuwa kapag kayo may rest back na siya at kapag ka sumasagot na siya doon sa kabilang kampo. Di ba? Kasi ang haba po nung panahon, no? Na tayo ay naiinis na kay Pangulo. Ano ba naman yan, PBBM? Sumagot ka na. Masyado ka nang minamaliit niyang mga kalaban. O eto, dumating yung punto. Ano sabi dito ng ating Pangulo, mga bossing? No, patungkol po ito sa kampanyahan. O, kakambal ng kampanya ay mga intriga na batuhing putik na tinatawag na fake news. O yan. No? Kung makikita nyo po yung dalawang kampo, mga bossing, kampo ng alyansa at kampo nung PDP, ay nako po. Parang doon, parang puro pambabato ng actually, puro Bongbong Marcos ang topic nila doon Ano? Minsan iniisip ko, ano ba, si Presidente ba tumatakbo din bilang senador? Kasi Bongbong Marcos ng Bongbong Marcos yung topic nila, imbis na ho yung imbis na ho yung plataforma de gobyerno nila yung isabihin nila doon sa mga manonood nila. Bongbong Marcos, Bongbong Marcos. Sasabihin magpa-drug test, paulit-ulit hong ganun, mga kababayan, na wala naman pong nakasuportang ebidensya. Basta ulit-ulit lang ng ganun. O, di ba? Samantalang ito, yung kabilang kampo, yung alyansa, busy po sila. Busy ho saan, mga kababayan? Busy pong ipaliwanag yung kanilang mga plano. Busy po sa kanilang mga paliwanag para po doon sa plataforma de gobyerno nila. Samantalang doon sa kabila, paulit-ulit ho. Paulit-ulit yung adik si Bongbong Marcos, yung GAA, wala na. Tapos makikita doon sa mga balita, Diyos ko, wala naman palang mga backup na mga ebidensya o walang nakasuportang ebidensya sa mga sinasabi nito. Ano mangyayari doon, mga boss? Di wala ho, no? Lalo pong malulubog yung mga kandidato nila sa pagkatalo. Kakambal ng kampanya ay mga intriga at batuhing putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayong mga mamamayan. Sabi nga natin, ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis sa tama at maling impormasyon. Correct. Ganyan na po ang bagong Pilipino ngayon. Ganyan na po yung mga kababayan natin ngayon. Yung tipo bang bibigyan nila ng fake news pero hindi na po naniniwala. Bakit ho? Kasi madami na silang mga napapanood para magpalabas ng katotohanan. Di ba, Sir Archie Beroya? Napakarami na po. Kaya yung mga ganyan-ganyan nila, yung mga AI generated nilang mga ganyan, di ba, Ferdinand Longalong, hindi na po pinapansin. Kasi kagaya niyan, maglalabas sila ng mga, para kami sa senador ni Duterte, ilalabas nila yung mga magsasaka. Pag chinek mo yung kabilang picture, mga doktor naman. Pag zinom mo yung mga itsura,
Eh, iisa lang yung mga itsura ho, mga kababayan. Lalo po silang nasisira. Ano ba, kailangan ba kaming gaguhin ng ganito? Kailangan ba kaming, um, kailangan ba isipin nila, eh, mahina ang kokote namin na hindi namin makikita na AI lang 'tong mga ganito? Matalino po ang mamamayang Pilipino ngayon. Sabi ng Pangulo, ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa, which is correct ho, mga kababayan. Ano? Pero yung mga DDS ang sinasabi, nako, AI generated yung mga pumupunta. Eh, nandoon nga eh. Pag sumisigaw si Andrew Inang, pag sinabi kong alyansa, oh, 12-0 ang sinisigaw daw. Pero ako, hindi ako magto-12-0, mga kababayan. Siguro makakapili lang ako o boboto lang ako 3 hanggang 5 doon sa listahan ng Pangulo, mga bossing. Nabiktima na din ho tayo nung mga Harry Roque, nung mga Robin Padilla, nung sino pa ba? O yung mga nandiyan, no? Si Marcoleta, nabiktima na tayo niya. Kaya pipili lang tayo. Maingat tayong pipili ng mga kandidato. Tuloy. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao. Kita ho natin yun sa lahat ng mga video. Tunay na Pinoy. No? Hindi lang iyong mga keyboard warriors o troll. Eh sino ho ba yung mga ganyan, mga bossing? Di ba po yung mga DDS o kaya nga nasasabihan natin, kinukupal nyo lang ba ang dating Pangulong Duterte? Pagkadating sa social media, pagkadating doon sa comment section, eh, ang gagaling ninyo. O, pupunta kayo, pero kapag ka nandiyan na yung oras para pumunta na kayo doon sa rally, wala na, hindi na kayo nagpapakita. Ano tawag doon? Nakupal ako ha. Di ba? Siguro, ganun na iniisip ng dating Pangulong Duterte. Ito naman mga DDS namin, na kinukupal ako. Sabi nila, pupunta sila doon sa mga parali-rally namin. Tapos wala naman, hindi naman husisipot, mga bossing. O, di ba? Sila ang tunay na mga tao at tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warriors o troll, mga totoong tao po sila. Kinakamayan natin, nakakausap natin, at nakukumusta. Yan po yung pagkakaiba, mga boss chief amo, sir. Nung dalawang panig po. No? Doon sa isa, yung kanilang mga supporter, eh nandiyan po, nandito lang sa social media. Oh. Pero kapag kayong talagang puntahan na daw, wala na, mga bossing. O hindi na po sumisipot. Siyempre, ang iisipin din ho natin doon, naku, baka ito yung mga sinasabi nila, nila Katrina Ponce Enrile. Na ano po, mga galing po sa pondo ng China. Mamaya po, pag-uusapan natin yan.